And all the time, nakalimutan ko na yun, nung ako yung nagsisimula na worship coordinator, yun ang panggising namin pag natutulog, di ba? Sa mga nag-worship coordinator. Diba, yun na din. At tsaka sa mga sa BJMP, tsaka sa sa kulungan, alam nila yun eh. Gugulatin ka pa nga nila, but really that is good. Amen? Kasi kagaya nga ng panalangin natin noon, maraming blessing ang Lord na hindi natin nakikita. Amen? Kung titignan mo, kasi nga hindi natin nakikita, akala mo hindi ka pinagpala, akala mo wala lang, walang ginagawa Lord sa buhay ko. No! There are things na hindi natin nakikita na ginagawa ng Diyos. At kung makikita lamang natin yun, no, ipapakita lamang sa atin ng Lord yun, magugulat ka, sabihin mo, Lord, salamat. Nandito ko ngayon. Amen? Yun lang pag naglalakad ka dyan, yung tricycle, no, na hindi nawala ng preno, yung mga ganun ba? Pag umuulan, yung bubong mo, hindi kinakalawang, di ba? Yung sa mga those things, those simple little things na alam mong gawa ng Diyos dahil mahal niya tayo. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen? Praise the Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pinagpalaan totoo. Ayan. Susunod niya, magpipiko ka ng totoo. Amen? Okay. So again, I urge everybody to pray for Israel. Ang latest development, yun nga, binomba nga sila, binigyan ng 24 hours yung mga nasa Gaza, and nandun na yung mga lumika sa border ng Rafah at Egypt. Sa mga hindi alam, yun yung lugar para makaalabas na sila sa Gaza Strip. Unfortunately, hindi pa raw binubuksan ng Egyptian authorities yun kasi Egyptian na may control ng border na yun, yung Rafah Egyptian border. Why? Kasi syempre, pagpasok nun, kailangan yung mga dokumento. Hindi ka naman pwede papasukin na sa bansa namin na wala kang dokumento, di ba? So, pinoprocess pa yun. Matagal, hindi natin alam. Kasi hindi lang naman isang tao yun eh. Maraming tao yun. At isa pa, maaari magkagulo dahil may mga Palestinian na papasok. Yun daw ang hindi sigurado. Yung mga Palestinian na may asa-asawang ibang lahi. Kagaya niyan, 124 plus yata yung Pilipino na nandun. At ilan doon, may pamilya at may asawang Palestino. Pero may in-interview, nag-master's degree dito yung Palestino, dito nag-aral, marunong mag-Tagalog. Kaya lang, hindi raw alam kung papayagan din silang lumabas ng border na yun. Kaya yun ang pinapanalangin ng mga, yun ang pinapanalangin ng pamilya na pahiyagan din yung kanilang asawa. Yun nga lang sabi ko, kung makikita natin, wala tayo doon sa lugar na yun. Diba? Wala tayo sa lugar na yun. Dito ang bumabagsak lang sa atin yung ng kalapate. Nabagsakan na ba kayo ng kalapate? Kalapate, yung poops ng kalapate, delikado yun. Amen. So those things, no? So, ang laking bagay na iniingatan tayo ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay. So I urge everybody to continue to pray for Israel and Gaza na matapos na ito. Kasi sabi ko nga, malaking bagay ito sa buong mundo, sa bansa at sa ating pagiging Kristiyano. Amen. So double time tayo sa pag-share ng mabuting balita. So last na to sa usapang pera. Tatapusin na natin yan. I hope and I pray may natutunan ba tayo? May natutunan ba tayo? Sino rito yung good steward na? Sino rito yung nag-iipon na? Sayang, yung iba sabi, sayang, hindi ko narinig, no? Sabi ko nga, kung gusto mo magkaroon ng malaking bahay, dapat yung kwarto mo, marunong kang linisin. Diba? That's good stewardship, diba? Kung gusto mo magkaroon ng Mercedes-Benz, dapat yung motor mo, nalilinis mo. Baka yung motor mo, hindi mo man lang malinis yan. So, good stewardship. Kung pinagkatiwalaan ka na sa maliit, dapat pagkakatiwalaan ka niya sa malaki. So, yun yung unang-unang gusto ng Lord sa atin at unang-una sa biyaya na binibigay ng Lord sa atin, dapat binabalik natin sa Kanya. Amen? So, we worship God with our money. Kasi yun yung sukatan. Pagdating kasi sa usapang pera, akin lang ito. Doon nagkakaalaman kung may Diyos ka talaga o wala. Okay, so last na ito, tanong. Satisfied ka ba sa buhay mo? Ayan. Tignan mo nga yung katabi mo, tanongin mo, satisfied ka ba sa buhay mo? Pag mag-asawa, ayaw magtinginan, baka sabihin ng asawa, hindi. Sabi mo, nung nililigawan mo ako, ganito. Bakit ngayon ganito lang? Diba? So, this is the question. Satisfied ka ba sa buhay mo? Sasabihin mo, pwede mo mag-throwback na lang nung binatag-talaga pa lang kami, nung bata pa lang kami. Kanina nag-usap kami ni Pastora, sabi ko, parang sabi sa akin, sarap talaga maging bata na lang, mga nanay, tatay dyan. Masarap ba maging bata na lang? No. Lahat tumango. Yung mga bata naman, bakit kaya? Kasi nung bata ka, wala kayo iniisip eh. Kakain ka, babangon ka, mag-aaral ka. Ang problema lang ng bata, sermon ng magulang. Lalo na pag yung magulang namamalo. Diba mga nanay, mga tatay?
Pag yung mga magulang, tinitignan, yung mga kaibigan, pag pinipigilan na sila, oh, yan, magkapupunta dyan, di ba? So, yun ang problema ng bata eh. Kaya yung mga bata naman, pag pipakpak na ako, lalayas na ako sa amin, masyado akong pinakailaman ni tatay, no? Ganun. So, mga bata, no? Enjoy your time with your family. Kasi pag may pamilya na kayo, meron ng mga anak-anak na kayo, sabihin nyo, namimiss ko si nanay at si tatay. Amen? Okay, so tanong, satisfied ka ba sa buhay mo? Sabi dito, mailap ang pagiging satisfied sapagkat may lakas tayong hanapin o gawin ang akala natin magpapaligaya sa atin. Kaso sa dulo nito, lungkot at pagsisisi lang pala dala. So yung iba, they opt to go after satisfaction. Ano yun? Ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin, na akala natin magbibigay sa atin ng mabuting buhay. I'll give you an example. Meron dito, wealth and material things. Yung iba, people strive for wealth. Ngayon lang, ang daming kumakandidato. Tama? Nakakita na ba kayo na kumakampanya? Tanong, ano natin dyan? Barangay officials namin, di ba? Magkano ang isang tarpaulin? Mag-computation tayo dito. Yung nilagay natin dyan na reserve parking, magkano lang? Magkano yun? More or less, 100. Isang piraso. Ilang tarpaulin yung tinalagay dyan sa tabi-tabi? Do the math. Do the math. Siguro, SK Kagawad, gagastos ng 50 mil. More or less. Magpapakain ka sa mga constituents mo. Yung mga, iboto si Wenda, iboto si Wenda. Di ba, pag kayo, ako kumandidato, kailangan may pagkain kayo. Di naman kayo pwede pumunta na walang, may t-shirt kayo, may sombrero kayo, di ba? Pero usapan. Those people, I'm not saying that most of them will run after wealth. No, I'm not saying that. Pero most people, ang hinahabol talaga yumaman. Ang problema, pag nandyan na yung kayamanan, nandyan na yung material, ay, ito lang ba ang buhay? Halimbawa lang, gustong-gusto mo yung bagong labas na Fortuner. Halimbawa lang ng Fortuner. Nakabili ka ngayon ng Fortuner sa biyaya ng Lord. Eh, nakalimutan mo, nagagasolina pala yun. Kailangan pala ng malaking parking nun. Kailangan pala ng registration nun. Tama ba? Magkano ba registration? Sa motor, magkano registration? 1.7. O, 1.7, motor lang yun. Eh, di ba pag Fortuner, mas malaki ang mas magkano? Utang mo? Registration lang yun. Eh, paano kung masabugan ka ng gulong? Masiraan ka ng makina? May maintenance yun. Sabi mo, kala ko masaya pag may sasakyan. Yung pala, problema rin. Dadagdag sa budget mo yan. So, yung iba, hinahabol yung kayamanan at material na bagay. Iba, iPhone 15. Nung nagkaroon ng iPhone 15, ako, hindi mo mailabas sa labas. Baka mahablo to. Uso na naman hablutan. Huwag yung mga cellphone. Diba? So, pangalawa, edukasyon. Hindi ko sinasabi masamang mag-aral, ha? Kaya lang kung ito lang ang panantayan mo ng kaligayahan, nagkakamali ka. Yung iba, mag-aral kayo mga bata. Hindi ko sinasabing huwag mag-aral. Kaya lang, sabi nyo, pag nakatapos ako ng high school, ng K-8, ng K-12, ng college, parang ulap pa rin ako. Mag-master's degree nga ako. Then you go to master's degree, nakatag-doctorate, masarap mag-aral. Walang ako kahit aglamay, nag-aaral pa ako, mag-aral kayo. Pero kung yun ang pamantayan ng buhay mo, ng satisfaction, malulungkot ka. Hindi yun ang batayan ng kaligayahan ng buhay. Ano pa? Fame! Tanungin ko kayo, bakit may mga sikat na tao na nagpapakamatay? Kung ang batayan ng kaligayahan o ng kagalakan sa buhay ay yung pagiging sikat. Diba? Meron nga si Elvis Presley, sabi niya magbabayad daw siya, hindi ko alam kung ilang libo yun. 100,000 yata eh. Magkaroon lang daw siya ng payapang isang araw. Kaya ako yung sumikot. Pagkakaguluhan ka, ano ba? Power, yung iba nga, kapangyarihan. Kaya lang at the end, lagi naman may mas malaki sa'yo. Merong isang daga. Sabi niya nung daga, nag-pray siya, Lord, gawin mo naman akong pusa. Kasi lagi ako hinahabol ng pusa. Sabi ng Lord, sige, gagawin kita pusa. Naging pusa siya. Kaya lang, nakalimutan ng pusa, merong aso. Lord, gawin mo naman akong aso. Kasi nahabol ako ng aso eh. Sige, gagawin ng aso. Eh, nung aso na siya, may humahabol na tigre. Lord, gawin mo naman akong tigre kasi nahabol ako ng tigre. Ginawa siyang tigre. Pagdating ng tigre, mayroong gorilla.
Pagdating na, gusto mo akong gorilla. Kaya lang kasi, inaapol ako ng gorilla. O sige, gawin kang gorilla. Eh, gorilla na siya, di malaki na. Laki na siya. Ginahabol ng leon. Lord, gawin mo akong leon. Eh, nung naging leon na siya, ako na hari ng gubat. Sabi niya, satisfied na ako, Lord, thank you. Bang! Patay. May bumaril. Yung tao. Diba? Sometimes we want to go to the next victory of our life kasi akala natin yun ang magpapasaya sa atin, and hindi nga, hindi pala. I'm not saying na hindi maganda magsikap. Don't get me wrong. Magsikap tayo hanggat may pagkakataon. Huwag mo lang unahin to sa usaping Diyos. Ano ba? Dream. Hindi masamang mangarap. Gusto mo maging artista. Pag artista ka, papalakpakan kita. Ako pa nga talent manager mo eh. Gusto mo maging social media influencer as long as you're proclaiming God, that's fine. Ano gusto mo maging sikat? Gusto mo maging politiko? Okay lang yan kung parehas ka. I'm not saying may mga politiko hindi parehas, ha? Pero kung yun lang ang basayan mo para maging masaya sa buhay, nagkakamali ka. Ano ba? Spouse, ito na. Pag napangasawa ko siya, masaya na ako. Mga nag-asawa, ito totoong tanong to, ha. Yung asawa mo ba? Dali, tignan mo yung asawa mo. Sa mga mag-asawa, titignan. Lahat ba ng ayaw mo nasa kanya? Nag-isip. Hindi ko tatanungin lahat ng gusto mo eh. Ang tinatanong ko, lahat ba ng ayaw mo nasa kanya? Maging totoo tayo. Totoo yan. Marami na akong tinanong kasi kami ni Pastora, lahat ng ayaw niya nasa akin eh. Ayaw niya ng gwapo, dati parang po ko eh. Amen? Totoo yun. Kaya pag mo sasabihin, pag napangasawa ko to, oh, ganda, ang sexy, talagang pang Miss Universe. Eh, sinagot siya sa 10 manliligaw. Eh, di siya na yung asawa na. Ala, grabe, di pala marunong maglaba. Masisira kasi yung kamay ko. Sige, magluto ka na. Hindi ako tinuruan ng mami ko, nagpapagrab lang kami lagi. Sige, matulog na tayo. Ay, walang aircon. Hindi ko sinabing ganun lahat, ha? Baka lang. So, hindi satisfaction yung pag-asawa. Pag-asawa kayo, that's fine. Gusto ng Lord maging masaya tayo sa buhay. Pero kung tinitingin mo na pag ito na pang-asawa mo, gaganda buhay mo, magiging satisfied ka sa buhay, kompleto na ang buhay mo, hindi. Hindi ko sinisiraan, ha? Meron lang tayong pinapag-aralan ngayon. Happy family. There's no such thing as happy family. There's no such thing. Mga pamilya, nag-aaway ba kayo? Mga magulang, di ba magulang? May magulang din tayo eh. May mga magulang tayo lahat dito, tama? Nakasamaan loob mo ba magulang mo? Tatay mo, kapatid mo, sahin mo, tsuhin mo, anak mo. Diba? Alam niyo, meron ko to, godly family. Doon satisfied ko pa. Pero happy, siguro, kasi we are taught in a culture na meron sinasabing happy and they live happily ever after. Nyo, alam niyo, Cinderella yun. Hindi ba? Yun ang akala natin sa buhay. Hindi ganun natatapos ang storya ng buhay pag nagkasundo na kayo. Yung, di ba, sina Prince Charming, nagising na sino ba yun? Sino ba yung nagising? Kala ko si Snow White. Sleeping Beauty pala. Di ba, no, naging tao na si Ariel, di ba? Walang ganun. Merong godly family. Amen? So these things are not sure thing to have a satisfaction in your life. Meron na isang piloto. Marami kong kwento ngayon, kaya mag-alala. Life message na tayo ngayon. Merong isang bata, sabi niya, sana maging piloto ako, sabi niya. Meron mo gusto maging piloto rito? Wala yung bata. May gusto maging piloto? Yung pastor ka, huwag kang maging piloto. Hindi ginanon. Hindi, tama. Okay lang yan, anak. Maging pastor, maging piloto ka. Piloto, pastor. Hindi, pabi, pag naging piloto ako, sasaya ako. Naging piloto siya, naging ganito siya. Ganito siya ngayon. Sabi niya, sir, ano tinitignan mo? Sabi nga nung katabi niya, wala, dati masaya ang buhay ko, nung nandun lang ako sa baba. Sabi niya, dahil pala problema na maging piloto. Amen? So, hindi. Meron pa ito, mas matindi. Merong dalawang luha. May umiyak na ba rito? May naiyak na ba?
Ba't ako tinitingnan? Oo, naiyak din ako talaga. May dalawang luha, nagkwentuhan, nagkita. Sabi niya, bakit ka lumuha? Ba't lumuha yung tao? Nawala kasi pinakamamahal niya si Jack. Hindi sila nagkatuluyan. Ay, gano'n. Hindi tumabi. Ikaw, bakit lumuha ka? Napunta sana si Jack. Meron pa napunta si Jack dyan. Minsan gano'n ang buhay. Akala mo sa kabilang pamilya, sa kakilala mo, sa kaibigan mo, masaya sila. Ay, may bago sasakyan si Kumare, siguro magra-rounding sa Bulacan yun. Uy, meron silang TV, ang laki-laki. Wala pala kuryente sa bahay. Ay, sana tayo din, di ba gano'n? So, akala natin, those things make us satisfied. So, yun ang pag-aaralan natin. Ano yung pagiging satisfied? So, ang tanongin ko uli are you satisfied with your life? Pastor, pinalulungkot mo naman kami. Are you satisfied with your life? Bata, lumulungkot. Amen? Are you satisfied with your life? Ulit-ulitin yun. Amen? Okay, so yun yung pag-aaralan natin. The secret of contentment. Tuturuan tayo ni Apostol Pablo para maging satisfied o paano maging kontento sa buhay. So, yun yung ating pag-aaralan ngayon. Amen? Yung kanina, introduction pa lang yan. So, sabi dito sa Philippians 4:10 to 13. Kabisado lang ito yung 13. Sila kabinado, Philippians 4:13. And mali pala, no? Seek first, hindi ba? Ano? I can do all things through Christ who strengthens me. So, tingnan natin yung konteksto, no? Sa mga nag-aaral ng Biblia, pag-aralan natin na yung text, mayroong context lagi. Interpret the text according to its context. So titignan natin, bakit sinabi ni Pablo na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay? Dahil ba siya ay si Superman? Dahil siya ba ay matalino? Tignan natin ngayon. Sabi dito, labis ako nagagalak sa Panginoon. Background. Sinulat ito ni Apostol Pablo sa mga tiga-Pilipos nung siya ay nakakulong. May nakulong na ba sa inyo? Kahit sa banyo? Sa kwarto, may nakulong na ba? Iniwan sa kwarto. Nilak talaga ako, nung bata ako, iniwan talaga ako sa kwarto, matigas ulo ko pinarusahan ako. Di ba, ang hirap? Si Pablo nakakulong nung sinulat niya to sa mga tiga-Pilipos. Ito, marami siyang pasasalamat sa mga Philippians. Sabi niya rito, labis ako nagagalak saan? Sa biliyon mo, yung isang taong nakakulong, masaya. Ulitin ko magkaiba ang saya sa kagalakan pala, sorry. Sabi niya, nagagalak ako. Ang happiness, which is kasayahan sa English, dependent on an agent. Ano yun? Halimbawa, masaya kayo ngayon kasi gwapo yung pastor na nasa harapan nyo. Ano lang? Yan. Masaya kayo ngayon kasi nandito kayo. Masaya kayo kasi kukuhain din ng si Mata. Talagang matayin si Mata. Masaya kayo kasi nakare-relax kayo. May agent. Pag naubos na yung agent, wala na yung agent, halimbawa, wala na yung si Mata kinakain nyo, hindi ka na masaya. Halimbawa, sasabihin ni Pastora, bili mo ako ng cake, yung mamahalin. Ano ba yung mamahalin cake? Doon na yun sa bakery. Alam mo, mamahalin cake, bili mo ako nun. Pinain na niya, saya-saya niya. Pagkatapos doon, wala na. Yun yung happiness. Ang joyfulness, iba. Ang joyfulness, nasa puso. Kahit ang agent nasa puso, hindi nasa labas. Kasi yung agent na yun, nasa labas yung happiness Madaling mawala. Pero, sabi nga ni Lebron James, sabi niya, even championship lasts only 4 days. Pero mo si Lebron, pinsan ko yun, joke lang. Kilala niyo si Lebron James? Maraming napanalo ng championship yun. Siyempre, nanalo championship Pero sabi niya, kahit daw yung may na ba nanalo rito sa isang patimpalak? May nanalo na ba? Parang talo lahat tayo dito. Kami nung champion kami lagi, nung bata ako, basketball. Siguro 3 times kami, walang tumalo doon sa street namin kasi first street ang labanan. Alam niyo po, ang tuwa ako. Tanyo niyo bakit? Sabi niyo, tanyo bakit? Bangko ako Biro niyo sila, hirap na hirap ako nanonood. Pag champion, damay ako. O, si Leo. Totoo yun! Sila hirap na hirap talagang yung coach, hirap na hirap. Ako hindi pinapasok Minsan ako pinasok, pinabantayan sa akin yung magaling. Asawahin mo yan, alam yung term na yun, hindi masama yun. Ibig sabihin, wag mong bibitawan, wag mong iiwanan, yun ang ibig sabihin nun. Ang galit na galit sa akin yung magaling ng kalaban,
Biro mo, kanila ball, amin ang bola, binabantayan ko pa rin siya. Galit na galit sa akin. Kaya nakikilala ako eh. 3-time champion kami. Bangko ako, tuwan-tuwa ako pag may news, ako nasa harapan. Oo, pag yung naghahawak ng yung champion, ako nasa harapan. Ako bata eh. Lahat sila matanda. Amen. So, sabi niya, yun yung happiness lang yun kasi tapos na eh. Ang rejoicing nasa puso. Yung kahit walang championship, kahit walang masaya, walang magagandang bagay na masaya ka, bakit? Sabi niya, I rejoice in. Ang sikreto ng buhay ni Pablo, meron siyang Diyos, meron siyang Kristo. Amen? Sabi niya, yun yung bunang bungad niya eh. At sa pagkakaroon ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas niyo sa akin ang pagmamalasakit niyo. Sabi niya, lagi niyo akong tinutulungan. Pero hindi niya sinasabi na ang dahilan ng kanyang kagalakan ay kayo. Ang kagalakan pa rin niya ay si Kristo. Pero hindi niya inaalis yung bagay na may tumutulong sa kanya. Ganun pa rin tayo. Halimbawa may tumulong sa'yo. Sabi mo, praise the Lord. Pero pasalamatan mo pa rin yung tumulong sa'yo. Huwag mo sabihin, pinadala ka lang ni Lord. Hindi ba? Ganun eh. So, ganun siya. Okay? Sabi, pinamalas sa akin pagmamalasakit sa akin. Alam ko, hindi niyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakatoy pamalas to. Take na sa English yan. Hindi ko sinasabing dahil ako'y kayo pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos, alam ko kung paano managana. Natutunan ko sikreto kung paano masiyahan. Yan yung sikreto pag-aaral. Sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog, magutom, managana, maghirap, ang lahat na ito'y magagawa kay. Pag binasa natin ito, tapos na message eh. Ang kagalakan niya kanino kay? Hindi niya sinabing ako si Superman, hindi niya sinabing magaling ako. Kaya niya sinabing I can do all things sa kabila ng kahirapan at kasaganahan, kaya kong mabuhay. Dahil kay Amen. So tignan natin, pag-aralan na natin yung konteksto. Sabi dito sa English, I rejoice greatly in the Lord. Mga kapatid, nung panahon niya, meron dalawang pag-aaral na lumalaganap. Meron tinatawag na Epicurean philosophy at Stoic philosophy. Meron silang pananaw ng kagalakan o kasiyahan. Parehas lang naman sa kanila yun. Yung Epicurean, sabi dito, magiging masaya ka, ang buhay daw na kontento ay masaya lagi. Sino rito yung kontento pag masaya lagi? Pero hindi naman ganun ang buhay, no? Wala naman ganun buhay yung masaya ka lagi. Kasi alam ng tao madaling manawa. Totoo yan. Kasi ako, ano ba yun? Meron pagkain na gustong-gusto ko lagi. Alam mo, sabi ko kay Leonor, bilan mo ko na, bilan mo ko. Siguro 1 linggo kinakain ko yun. Pagkatapos ayoko na kumain yun. Diba? Kasi madali tayong manawa. At kung lagi kang masaya, bukas makalawa, yung kasiyahan, kinalulungkutan mo na. Amen? Kaya ang sabi niya, yun yung Epicurean. Ang stoic way of contentment, kakaiba. Dapat, i-detach mo ang sarili mo sa mundo. Magiging masaya ka pag wala kang emosyon. Ulitin ko kakaiba sila eh. Magiging masaya ka pag wala kang emosyon. Wala kang attachment sa mga pamilya mo, sa kaibigan mo. Parang solo flight ka lang. At masakit, tinuturo ko sa college. Yung Stoic philosophy. Alam niyo mga bata ngayon, bukas ang isip sa pag-iisip eh. Kaya, okay pala yun. Alam niyo may bata nagtanong sa akin eh, bakit may emosyon pa? Sana wala na lang emosyon. Kasi bakit nasasaktan ka lang? May batang nag-iisip na, may mga batang nag-iisip na gano'n dahil sa kaisipang Stoic. Kaya sila, idinidetach nila yung sarili nila sa pamilya nila at sa kaibigan nila kasi akala nila by being alone, kontento na ako mag-isa. May mga ganun. Kaya pag-pray nyo kung may kilala kayong ganun. Okay? Pero siya, hindi niya dinidetach. Sabi niya, masaya ako. Sabi niya rito, because of the Lord, that last you were renewed concern for me. Kasi tinutulungan siya. Kahit may tumutulong sa kanya, masaya siya dahil kay Lord. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. Kasi sometimes, nasa kulungan, mahirap padala yung mga tulong, di ba? Wala pa naman nakulong dito. No? Yung mga nakulong doon, kawawa, yung mga pinupunta natin sa BJP, di ba? Tsaka doon sa mga kulungan. Talagang siniscreen yun. Kaya nakakaawa doon, pag merong yung kakusa mo, may dumalaw, tapos ikaw wala. Naranasan namin ni Pastorang maging OFW. Nung kasing panahon namin, wala pang Facebook Messenger, wala pang chat. Huwag niyo lang tinitanong kung alam ilan na edad namin. Ang puso pa lang nun, alam niyo yung sulat. Sulat, saka voice tape.
Yung sulat, bago makarating sa amin, 2 linggo. Nasa Abu Dhabi kami. Isusulat ulit kami o kaya voice tape. Halimbawa, pag sinabi sa voice tape, ay may sakit si ganito. Pag na-receive namin, isang patay na. Nangyari sa akin yun eh, yung lolo ko. Sumulat, malubha yung lolo mo. Patay niyo pala pagtawag ko. Pag sumulat kami, 2 weeks din, minsan 7 days. Pag ano di ba, may express parang ganon. Yun yung inabot namin. Kaya ito, mahirap daw siyang tulungan kasi nakakulong siya. Mas lalo naman ng panahon noon, talagang sasadyain. Kaya sabi niya, kahit concern kayo sa akin, hindi niyo may pakita yun. Yun yung ibig na sabihin kasi siya ay nakakulong. Tandaan, pag nag-aaral ng Biblia, tignan yung konteksto, ay yung teksto ayon sa context. May kwento lagi yan. Tandaan, ang Biblia, lalo na ang New Testament, karamihan itong mga sulat ni Pablo, ay sulat sa isang specific na tao. Halimbawa, ako, sumulat ako kay Brad Joel. Sabi ko, dito sa ang hirap ng buhay dito sa Kaisyo. Halimbawa lang, dito sa bahay namin. Pag ikaw, ang isip mo, generally, ang hirap. Yung pala, pinag-uusapan namin, ang hirap lang palang pumasok dito kasi siksikan, traffic, di ba? Dito, ang hirap pumasok eh. Ikaw, pag nabasa mo, hirap pala ng buhay dun. Yung pala, merong konteksto. Sa mga nag-aaral ng Biblia, may konteksto lagi. Eh sabi niya, I'm not saying this because I'm in need. Hindi raw siya nagpaparinig. Sabi niya, hindi ko naman sinasabi ko kasi nagpaparinig ako sa inyo. Sabi niya, for I learned to be content. Importante ito, yung kontento. Tingnan natin, ano yung ibig sabihin ng kontento? Tingnan natin sa Greek. Ang ibig sabihin ng kontento, autarkes, auto, self, ta-arkes, ay sufficient. So, self-sufficient. Sabi niya, kaya ko. Sabi niya, kaya ko. Sabi niya, eto maganda rito, appreciative of the things you have. Masaya ka sa mga bagay na meron ka. Not focusing on the things you don't have. Tanong, masaya ka ba sa mga bagay na meron ka? Parang hindi natingin. O naghahanap ka pa ng mga bagay na wala ka. O nakatingin ka sa mga bagay na wala ko. Si Kumari, bago yung tara na, maglasada tayo. Kailan ba yung 11-11? Diba? Yun daw. Tawa si Pastor. Kontento ka ba sa mga bagay na meron ka? O lagi ka nakatingin sa ilalim pag-aadtokat ka na? Ang ganda ng damit yan, ganda na sa damit yan, ganda ng bag niya. Sige, napin natin. Mura lang sa Shopee yan. Ganun ba tayo? Si Pablo, yun daw ang ibig sabihin ng kontento. Hindi, nakikita mo yung meron ka, nagpapasalamat ka, meron ka. Hindi mo na hinahanap yung mga bagay na wala ka. Ganun ang contentment na ibig sabihin ni Pablo. Amen. Ulitin ko yun yung kontento. Hindi yung dahil dinitouch niya, yung katulog ng mga stoic na wala na akong pamilya, wala akong mag-anak, o yung puro kasiyahan naman. No. Ang ibig sabihin ng kontento, masaya sa meron, hindi tinitingnan yung wala. Pero hindi ko sinasabing wag magsikap Don't get me wrong, lalo na sa mga bata. Magsikap. Pero, maging kontento. Amen? So, yun yung sinasabi ni Pablo. Sabi dito, I know what's in need to be o maghikahos. Sabi niya, kontento ko kasi alam ko yung maghikahos. Okay, meron na ba rin itong naghikahos? Ang lalim ng sinabing salita dyan. Malalim. Di ba? Pag sinabing maghikahos, hirap na hirap. Dito ba may hirap na hirap? Tignan mo yung sarili, yung katabi mo kung hirap na yan. Mukhang hindi naman, no? Kahit itong pandemya, tumaba nga ito, pastor eh. Amen? Okay, tingnan natin. Ano yung sinasabi ni Pablo? Ulitin ko pag nagbabasa ng Biblia, may kwento. Tingnan natin ano yung sinasabi ni Pablo, hirap na hirap na hirap. Kasi yung ginamit niya, maghikahos. Hindi ko na-check kung ano sa Greek eh. Okay. Tingnan natin sa 2 Corinthians, kwento niya doon, ano yung hirap na hirap. Sabi dito, 5 beses akong tumanggap ng 30 na hagupit. Sino pa rito nahampas na? Mga anak na napalo, meron. Pero hindi nagupit yung ginamit yung latigo. Wala pa naman siguro. Ilang beses siya na latigo? 30 39? Siguro, hagupitin ko kayo lang isa lang ngayon. Siguro, aalis na kayo. Susuntokin nyo akong bigla eh. Siya, 39. Yun yung hirap. Hindi pa tapos yan. 3 ulit kong naranasang hagupin ng Romano. Iba pa yun. At minsan pinagbabato. May pinagbabato na ba rito? O, yan yung hirap niya. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan. O, bumiyahin na ba rito sa barko? Meron na. Nawasak ba yung barko nyo? Siya ilang beses? Buti marunong lumangoy ito. Okay.
At minsan buong araw at gabi kung lumulutang-lutang sa dagat. May lumutang-lutang na ba rito sa dagat? Siguro lumutang-lutang lang ko sa beer, pwede. Pero sa dagat, wala pa. Okay, di ba tapos yan? Malimit kong paglalakbay, lalagay ako sa iba't ibang panganib. May napanganib na ba sa inyo? Meron siguro, pero hindi katulad niya. Sa ilog, tulisan, at kababayan kong hintil. Ito, grabe, kahit kababayan niya, inaaway siya. Hindi lang inaaway ito, nalagay sa panganib. Ibig sabihin nun, pinagbantaan ng buhay o gusto siya talagang patayin. Okay. Panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat. At ito grabe. Huwad na. Yung mga akala ng Kristiyano, gusto pa na siyang patayin. Grabe, no? Di mo alam, tingnan mo kay katabi mo, baka may pinagbabalak sa'yo yan. Okay, game. Mararanasan mo rin lapis na hirap at pagod, malimit na pagpupayat. Ito, minsan, dinanas natin. Matinding gutom, meron? Wala. Uhaw, naranasan kong ginawin, ngunit wala man lang ako walaban. Bukod sa lahat na yan, araw-araw, ito nakakatuwa kay Pablo. Kahit siya'y hirap na hirap, ang isip niya nasa iglesia. Sabi niya, pinapasan ko ang alalahanin ng lahat ng iglesia kasi may mga churches na naitayo siya. So kahit wala siya ron, pinagpipray niya. Inaalam niya anong problema. Amen? Yun yung, ano ba yung term na ginamit kanina natin? Yung hirap? Nakalimutan ko. Maghikahos. O, meron na ba naghikahos ng ganyan sa inyo? Grabe ba? Hindi. Grabe yan. So, ibig niya sabihin, sanay ako sa hirap na ganito. Hirap na hirap na hirap na hirap. So, sa kanya, ito yung nasanayan ko. Sabi niya, ito naman yung init. Ano yung init? Tignan naman natin yung plenty. Sabi niya, nasanay akong hirap na hirap na hirap na hirap. Tingnan niyo naman yung plenty, ha? Yung plenty, he is a Hebrew. Kumbaga, angka ni Abraham. Roman citizen. Kumbaga sa atin, dual citizen, Amerikano. Kumbaga, purong Pilipinong may kaya, sabihin na natin mga may kayang Pilipino, pero, American citizen. Pariseo, ibig sabihin, may sinasabi sa alta sa syudad. Kasi pariseo siya, hindi siya aristokrata, pero kilala sila. So yun, hindi raw aristocrat sila, ibig sabihin yung talagang mayaman, pero may sinasabi, kilala sila. Okay? He studied under Gamaliel. Siguro sa atin, alin yung pinakamayamang eskwelahan na alam nyo sa ngayon? Mababang paaralan na Santa Maria. Hindi ko alam kung anong pinakamayaman na hindi naman Lasal eh. Enderan yata eh. Kasi doon, grabe, milyon ang bayaran ng tuition. Grabe, Enderan, mga nag-aaral doon, yung mga anak-anak ng mga may-ari sa kumpanya. Kaya may pera sila. He is from Tarsus. Yung lugar ni Tarsus, kung di ako nagkakamali, lugar na maayos. Hindi siya sa lugar na magugulo. So, alam niya yung paano yung bagsak na bagsak, alam naman niya yung mataas na mataas na mataas. Kumbaga, naranasan niya pareho sa buhay ngayon. Tayo naman siguro, wala tayo sa babang-baba. Meron na ba dito sa inyo ganun? Alam ko may naghihirap. Halos lahat tayo dito may problema. Pero hindi yung ganun, wala nang makain, na halos may gusto sa'yo pumatay. Na lumulutang-lutang ka sa dagat. Amen? Na hinahagupit talaga. At yung yaman, siguro, wala naman sigurong bilyonaryo sa atin dito. Milyonaryo siguro, meron pa. Tingnan mo katabi mo kung milyonaryo ay. Bilyonaryo wala pa, milyoner, oo. Pero malapit na tayo maging milyonaryo. Kunti na lang. Amen? So, ganun. So, alam niya yung extreme of both worlds. Di ba? Okay. So, sabi dito, for I know what's to be need and not to be plenty, but I learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry. Inulit pa niya eh. Well-fed, ibig sabihin, busog na busog. Hungry, walang makain. Kasi nagpapalutang-lutang sa dagat, maghahanap pa ba ng burger nun? Di ba? Order nga sa Grab, na dito ako lutang-lutang. Whether living in plenty or what, in-specify pa niya eh. Pero ano daw yung kontento siya? I can. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. I can do all this. Paano niya raw nagagawa yung walang-walang-wala? At meron? Dahil kanino kay? Ang sikreto, si Kristo. Kaya mga kapatid, ito, tinuturuan na naman tayo sa pera dito eh. Bakit? Pag wala
wala, kontento ka. Pag meron, kontento ka rin. Pinapakita na naman dito yung stewardship spirit natin. Magkaroon tayo na kung ano yung meron mo, sinupin mo. At pag meron ka, sinupin mo rin. Amen? Kasi hindi naman laging meron, hindi naman wala, hindi naman laging nasa taas ka eh. Kahit yung mayayaman, may problema sila. Lahat yung karamihan ng mayaman, may utang din sila. Tayo, utang natin dito, siguro pag nagkautang tayo ng 50,000, ang hirap na hirap na tayo, no? Sila 50 million ang utang nila. Kasi ganun yung level ng pamumuhay nila. Amen? Kaya sabi niya rito, the secret of contentment, isa-isahin natin. Unang-una, may kagalakan sa puso. Tignan mo nga yung katabi mo kung nagagalak. Dapat nagagalak ka. Nagagalak ka. Ano pa rin niya sabi niya yung contentment? Nagagalak siya kung ano yung meron siya, hindi niya tinitignan yung wala siya. Amen? O mga kapatid, tignan mo yung lahat ng blessing mo. Sige nga, bigyan ko kayo ng 30 seconds. Pumikit ka. Tignan mo, pag-pray mo, Lord, ano ba yung mga blessing ko? Sige, 1, 2, 3. Ano yung blessing na meron ka, kapatid? Ano yung blessing na meron ka na pinakita agad sa'yo ng Lord? Yung unang blessing. Kung gusto mo, marami kang blessing. Dali. Meron. Sige, tignan mo yung blessing na binibigay sa'yo ng Lord. Amen. Diba? Umingiti na. Amen. Sige, dilat na tayo. Lahat ba rito may blessing? Ito mo, napa-amen ang lakas. Minsan kasi nakakalimutan natin yung blessing na meron tayo. Blessing, sometimes, most of the time, hindi lang naman pera yun. Diba? Maraming may blessing dito. Kaya tama yung sinasabi natin lagi, tayo ay pinag. Kaya huwag natin kakalimutan yun. Satisfied people are joyful, masayahin sila. Kasi nga, hindi nila tinitingnan yung mga bagay na wala sila. Kasi pag tinignan mo na yung mga bagay na wala sila, ang tingin mo sa tao, ang tingin mo sa tabi mo, ang tingin mo kung kani-kanino, ang tingin mo sa Facebook, ay ganda, oh, ganda ng ganito nyo, ganda ng bag nyo, ganda ng buhok nyo, ganda ng tattoo nyo. Di ba? Kaya yung iba ang ganda na, nagpapaayos pa ng mukha. Huwag pangit tuloy, may kilala na ba kayong gano'n? Di ba yung ibang gaganda na, ibang artista? Sabi ko, sino yan? Sabi ko kay Pastora, si ganito. Siya na ba yan? Pangit ang labi. Dating ganda ng labi niya, busansal na eh. Hindi na akong gagawin ang pangalan. Kasi pinaretoke pa rin kasi gusto nila yung labi ni Angelina. Kailan si Angelina? Gusto nila ganun, hindi naman pala bagay. Naging iba yung labi tuloy na lumabas. Makontento. Kaya sabi ko, I rejoice greatly in the Lord. Kasi ang totoo, pag may Lord ka, pag may Kristo ka, dapat masaya ka. Dapat ang totoong Kristiyano, hindi nalulungkot. Okay, story for my term. Nalulungkot, pero hindi pinamamahayan ng lungkot. Kasi posible naman hindi ka malungkot eh. Pero hindi na lang lagi nalulungkot. O, kamusta ka na? Nalulungkot ako, Pastor. Kamusta ka na? Next week, nalulungkot ako, Pastor. Kamusta ka na? Nalulungkot ako, Pastor. Bakit na nalulungkot? Kristiyano siya. O, praise the Lord. Praise the Lord. Diba? Kasi dapat, yes, nalulungkot tayo. Ang dami natin problema. Aminin na natin. Hindi naman tayo pokrito dito. Pero hindi naman lagi yun ang naman ng isip natin. Kasi lagi natin nakikita, may blessing tayo sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi nyo, I rejoice greatly in the Lord. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Pag inuulit, ano ibig sabihin? Biro mo, sa isang chapter, dalawang beses, hindi, chapter, verse 4, tsaka verse, anitin natin, verse 10, hindi ko pa nakita yung iba. Dalawa na agad yan, tapos dito, inuulit pa. So yun yung na-emphasize si Pablo. Ang kagalakan ng Kristiyano, nasa kay Kristo. Amen? Kasi sabi sa James 1:2, sabi ni Santiago, count it all joy. Sabi niya, bilangin mo yung mga kagalakan mo, my brothers and sisters. When you, bibilangin niya, when you meet, grabe. Masaya ka pag may pagsubok ka. Of various kinds. Diba? Masaya ka kahit may problema ka kasi may dinidevelop ang Lord sa'yo. Pag ikaw may problema ka at napagtagumpayan mo, sasabihin mo, Lord, salamat. Pag mayroong sumama ang loob mo kasi may mensahe na narinig ka at parang ako pinapatamahal ni Pastor ha. Hindi. Magalak ka. Yun ang turo sa amin, no? Naalala, di ba? Sabi ng pastor, pag ikaw tinamaan ng message, magpasalamat ka. Bakit? Mahal ka ng Diyos.
dinami-dami ng patatamaan, hindi ito, live tayo eh. Ikaw yung tumanggap, ibig sabihin, ikaw ang kinakausap mo, Diyos. Amen? Ang mahirap, pumasok ka rito, lumabas ka rito, anong naiintindihan mo? Gaparo yung pastor. Di ba? Matuwa tayo. Kaya sabi nga niya, matuwa. Kasi may dinidevelop ang Lord sa'yo. Kami ni Pastora, mga kapatid, nung nagsisimula po kami, lagi masama loob namin sa mga pastor namin. Feeling namin, lagi kami pinapatamaan eh. Hindi lang kami umatin, pinagalitan na. Nag-message. Grabe naman yun. Kami pinapatamaan. Mga kapatid, ang message po, hindi po otorada yan. Sa linggong pinag-prayer, minsan sa buwan. Tapos sabi mo, ikaw, walang nagkakataon kay Lord. Amen? Amen. Kaya sabi niya dito, ito sabi sa Ecclesiastes 3:13, that each of them may eat and drink, sabi ni Solomon, and find satisfaction in all their toil. Sabi, yung blessing na meron ka, enjoyin mo. Bakit daw? Regalo raw ng Diyos. Halimbawa, may sinahod ka. Yung iba ganito, ay kulang. Imbis magpasalamat, may sinahod, may kinita, ay kulang. Paano na to sa nakukuha? Lalo yung mga nanay, nagbabudget. Totoo, alam po, mahirap ang budget. Pero magpasalamat kasi mayroong babudgetin. Diba? Tanungin ko kayo, pinabayaan na ba kayo ng Diyos? Ilan na yung mga anak nyo naglakihan na? Nawalan ba ng sando yan? Lumakad ba sa labas yan ng eskwelahan na walang t-shirt na maayos o polong maayos? Meron bang pumasok ba sa eskwelahan niya yung bag niyan, sira-sira talaga kasi wala kang maibili? O yung bag niya, plastic bag? Mga nanay, nag-bag na ba ng plastic bag yung mga anak niyo? Kasi wala kang may pambili? Wala pa sigurong ganun dito. Sabi nga nung isa, nalulungkot ako, wala akong sapatos. Eh pagtabi ka sa MRT, nakita niyo isa putol. Ay Lord, salamat. Sabi naman ng isa, Lord, nalulungkot ako, putulisan pa ako. Sabi niya gano'n. Pero nakakalakad siya, may saklay eh. Eh may pumasok, naka-wheelchair. Lord, salamat. Meron pa pala akong isa. Kaya tayo hindi masaya sa buhay kasi hindi natin nakikita yung mga bagay na meron tayo. Tingnan mo nga yung asawa mo, sabihin mo, ang ganda-ganda mo. Sa lalaki naman, sabihin mo, ang pogi-pogi. Baka nakalimutan na kasi eh. Sabi yung basta, may ko na makalimutan, hindi talaga eh. Sometimes we forget those things. Pero mo sa dinami-dami na sinagot ng misis mo, ikaw ang sinagot sa mga babae sa dinami-dami ng liligawan, ikaw ang niligawan, no? Amen. Sometimes we forget those things. Amen. Kaya nga sabi, it is a gift from God. Pag may blessing na dumating, pag may sinahod, pag may kinita, kahit maliit, magpasalamat. Mahal, nag-sideline ako. O magkano binigay sa'yo? 100 lang eh. Grabe naman yan, ang liit na binigay sa'yo, magapo ka wala. Blessing na rin yun. Amen, it's a blessing. Kahit sideline nga eh. Alam mo, ang Lord, pag kulang binayad sa'yo, si Lord magdadagdag. Amen? Yun mo na Lord eh. Kaya mag-enjoy kayo ngayon. Sabi mo nga sarili, mag-e-enjoy ako ngayon. 1, 2, 3. Mag-e-enjoy ako ngayon. Sabi, mag-e-enjoy ako ngayon. Kitang-kita ko nga, enjoy na enjoy. Pangalawa, entrust everything to the Lord. Lahat dapat pinataas sa kamay ng Diyos. Kasi wala naman talaga tayong pagtataasan eh. So, totoo lang ako, kay Lord lang ako nagtitiwala. Kasi wala naman ako mapatakbuhan eh. Amen. Kahit may kapatid ako sa ibang bansa, mga Lopez kami, joke lang. Ayan, sige lang talaga. Sa kalagayan ko, gwapo, naku wala. Joke lang. Wala si Lord lang talaga. Pag si Lord na lang, sabi nga sa Biblia, pag si Lord na lang ang pag-asa mo, pinagpala. Amen. Kasi kapag tao, sasaktan ganyan eh. Halimbawa, sinabi, alam mo, sa pagkakuha ko yung 13 month ko, ibibili kita anak ng ng rhino, halimbawa lang. Eh, nag-13 month, sorry anak, kulang eh. Hindi binigay 13 month namin ng buo eh. Kulang daw eh. Sasakit ka. Kahit naman yung gusto magbigay sa gusto kang bigay, kaya may mga pangyayari sa buhay, hindi nangyayari. Halimbawa, sinabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Eh, tumating yung time, nagkasakit, bakit ba kami hindi pinapabayaan?
Tiwala kay Lord. Kaya sabi ko, satisfied people trust God in everything. Amen. Merong isa nagdadasal. Pero huwag naman kayo ganito. Ito masyadong extreme. Umulan. Alam niyo sa kabando, umulan, malakas. Niya, Lord, iligtas mo ko sa bahang ito. Kasi bumabaha. Talagang madasal yan. Ngayon, lumataas na, pumasok na sa dito na. May dumaan na, yung mga sasakyan na malaki. Sabi niya, Mrs., pasok na ako kayo rito kasi tumataas ang baha. Hindi, ililigtas ako ng Diyos. Sabi gano'n. Alam, maya-maya niya, nasa second floor na. May dumating na, tawag doon, yung rubber boat ba tawag doon? Rubber boat? Mrs., sakay na, tumataas. Sabi gano'n, umapo niya yung Manila Bay. Sabi gano'n. Ililigtas ako ng Diyos. Talaga, titiwala kayo nun. Tumaas na naman, nasa bubog na siya. Helicopter na. Messi, sakay na kayo, magbababa kami ng hagdanan. Ililigtas ako ng Diyos. Alam niyo nangyari? Tanong niyo ano? Nalunod. Nakarating ng langit. Siyempre langit, kasi sa pagkakita kayo. Lord, masama Lord. Bakit anak? Hindi mo sinasagot yung prayer. Tatlong beses ako nanalangin niligtas pa, hindi mo ako nililigtas. Alin? Bumahasa, hindi ka bando ko. Ano nga pala, hindi ka bando ka? Pero hindi kita nakalimutan. Tatlong beses ka na-pray, di ba? Oo. Ako nagpadala nung malaking truck. Hindi ko sumakay eh. Pinadala ko ulit kita ng rubber boat, ayaw mo sumakay. Pinadala kita helicopter, ayaw mo sumakay eh. Wala na akong maipadala, wala submarine. Ang Lord sumasagot. Minsan lang kasi iba yung akala nating sagot. Iba yung gusto nating sagot. Di ba? Lord, gusto kong mapangasawa, Prince Charming. O kayo yung prinsesa. Yan lang ang prinsesa para sa'yo. Huwag ka naman ng iba. Amen? Huwag na yun. Yan yung prinsesa para sa'yo. Hindi para sa'yo yung prinsesang ganun. Baka hindi prinsesa yun. Lord, gusto ko ng magandang bahay. Yan yung bagay na bagay sa'yo. And trust God on everything, pero talagang extreme. Katulad nun. Amen? Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yung nagpe-pray, may sariling understanding ng pagliligtas. Akala niya dadaan yung mga anghel. Kasi sabi sa Hebrews 1, padadala ko mga anghel, ililigtas ka. Mga anghel na nga yung mga nagpunta sa'yo eh. Hello? Amen? Sometimes we pray and we ought for unanswered prayer. Kasi meron tayong assumption sa isip natin na ganito yung ibibigay, ganito yung gusto ko. Before ka mag-pray, meron ka na, Lord, gusto ko ng ganitong pamumuhay, ganito. Kaso sabi ni Lord, hindi anak, ganito. Trust in the Lord. Whatever you have right now might be the best for you. Bakit? Sabi ko nga lagi, ang pera maganda. Sino gusto ng pera magsabi? Yeah. Tama, pag pera malakas. Kaya lang, yung mga tao, pag kasi hirap, we struggle, tama? We fight for our freedom, we fight for our right, we fight for our, may term dun eh, yung gusto natin mabuhay, yung karapatang mabuhay, tama? Pag talagang hirap, talagang, anak, ito lang talaga kaya natin ngayon, pero kung kailangan, bukas magiging maayos tayo, di ba? Naggawa tayo ng bagay para umayos yung buhay natin. We fight for our right to live. Pero pag ikaw binigyan ka ng 100 million ngayon, mag-iiba ka. Lalo na't hindi ka sanay ng marami ng pera. Tinuro ko doon sa BS namin sa office eh. Alam, iba nag-isip ko na eh. Sabi niya, bibili ko ng ganito, bibili ko ng ganito. Tanungin ko kayo, pag binigyan kayo ng 100 million ngayon, ano gagawin nyo? Next week kaya, nandito pa rin kayo? Kung hindi ka kaya sirain ng pera, gagamitin ng kahirapan, yung diablo, sisirain ka sa kayamanan. Marami na kaming pinag-pray na gano'n ni Pastora. At merong iba tiga dito. Sad to say. Nagpa-pray. Hindi ko na elaborate. Pastor, pag-pray natin to, sige, nung pinag-pray, nawala. Sometimes, hindi ka sisirain ng kahirapan, pero kung sirain ng pera. Kaya minsan, tinuturuan pala tayo ng Lord of good stewardship para matuto tayo humawak ng 50 pesos, 100 pesos, 1,000 pesos. Kasi kung yung 50 pesos hindi mo kayang mag-ipon,
Paano ka makakapag-ipon sa 1? Ay, hindi, pag may 100 na ako, makakapag-ipon na ako. Pag may 1,000, makakapag-ipon na ako. Kung hindi mo kaya mag-ipon sa maliit na halagang meron ka, hindi mo kaya mag-ipon sa malaking perang meron ka. Sigurado yan. Merong nanalo ng grand prize, 300 million sa Amerika. Pagkalipas ng 5 taon, baon sa utang. Kasi hindi niya kaya i-handle yung pera niya. Meron namang isang Chinese na nalugi. Simot. Pero paglipas na 1 taon, mayaman ulit. Bakit? Kaya niya kumahok ng perang malaki. Kaya minsan yung perang meron tayo, yun lang pala yung kaya natin. Ito alam ng Lord yan. Ang ipag-pray natin, ito mga kapatid, mag-pray tayo ng good stewardship spirit at giving heart spirit. Amen? So yun ay pag-pray natin. At pag yun binigay ng Lord sa atin, umasa ka, yayaman ka. Amen? Psalms 1:2-7, they will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Hindi raw na nag-aalala yung mga tao na may mga masasamang balita. Kasi bakit? Ang tingin kay Lord. Parang si Pablo, hindi siya na kasi kahit may masamang balita. Hebrews 13:5, hindi kita iiwan, hindi kita. Amen? Ang sarap ano? Kaya sabi niya rito, huwag kayong magmukhang at masihan kayo sa anumang nasa inyo. Amen. Sabi, hindi raw si Pablo nagsulat ng Hebrews pero yung kanilang context, halos pareho. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita. Amen. Kaya tanong, mukhang pera ka ba? Tanong mo sa katabi mo, mukhang pera ka ba? Amen. Okay. Mabuhay ng simpleng buhay. Hindi ko sinasabing huwag magsikap. Don't get me wrong, mga anak ha. Mga nandito, ay, pastor, mag-imaman kami. No! Pero maging simple ka lang. Sabi dito, Pilipia, sabi niya, I know what's in need and I know what's to be in plenty. I learned the secret of being content. Diba ano yung kontento? Nagpapasalamat sa lahat ng bagay na meron siya at hindi tinitingnan yung mga bagay na wala siya. Amen? So yun ang sabi niya. Kaya sabi niya, kasi, ano sabi ng Ecclesiastes? Habang lumalaki ang kayamanan, look at this, dumarami ang pakailangan. Kaya ang tinuturo ng mga financial expert, pag nadagdagan ng sahod mo, sabihin natin nadagdagan, si Brad Iman, na-promote. O, Brad Iman. Ano pala Brad Iman? Ano tawag sa'yo? Emmanuel? Iman. O, Emmanuel, ipopromote kita. Madadagdagan ng sahod mo ng 10,000, simula next cut-off. Wow! Ang tanong, will it be ang dapat doon, it should be the same gastos. At yung sobra, sinupin. Amen? O kaya, kumuha kayo, enjoy Kasi sabi, enjoy di ba? Enjoy. Pero sabi, kasi yung iba ganito. Amen? Minsan kami, ganun din. Dumagdag yung ipon, ano ba pwede natin bilhin? Minsan ganun di ba? Pwede na pala tayo kumuha ng iPhone 52. May iPhone 52 na. Amen? Kasi pwede na pala tayo home credit. Di ba may ganun? Home credit, mga ganun, di ba? Pwede na kasi sahod mo malaki na. Minsan ganun. So sabi dito, dumarami pa kailangan. Tamo na sa Bible. Sinasabi, tama ba to? Totoo ba to? Napapatunayan ba to? Di ba? Pag tumadami, yung mga bata, lumaki yung allowance. Magkano ba allowance ni Ding? Magkano allowance ni Ding? Magkano allowance ni Ding? Nabawala. Si Ezra, may magkano allowance? O yan. Halimbawa, sa susunod, 100 na. O, so ganun, di ba? Kaya lang dapat daw, huwag natin pairado ito. Sa atin lahat to, sa atin lahat. Pag nadagdagan, let's say, next year, lahat tayo pin-promote ni Lord. Lahat, nadagdagan ng income. In Jesus' name. I claim it. Diba? Amen. Pero maglalaki yung ating expenses. Nabuhay naman tayo ng halimbawa, ang budget ko sa isang buwan, 10,000. Halimbawa lang. Nagkaroon na kayo ng 20,000 monthly income. Oh, huwag kayong, siguritin yung konti, pero matutong magtabi. Amen? Okay, sabi dito, ang gahaman sa salapi ay walang ang sakim sa kayaman, lalim ang sakit ng term nito, ay hindi masisiyan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kapulungan. Huwag maging sakim, mga kapatid. Yes, magsikap. Importante yan. Gusto ng Lord yan. Work. We're commanded to work. Pero hindi para maging sakim. Para maging, di ba yung pinag-aralan natin, yung rich fool, hindi ba lang tumulong? Ang yaman-yaman. Amen? Sabi dito, the greatest among you shall be your servant. Whoever exalts himself will be humbled. Kaya gusto ng Lord, ano lang, simpleng buhay lang. Amen, simpleng buhay lang. Walang mataas dito ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen? Kaya sabi dito, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Tama pa ulit-ulit, iba-ibang book to Sapagkat ang buhay ng tayo wala sa dami ng kanyang. Ulitin ko, hindi masama ang pera. Ang masama
Yung ikaw ay nagmumukha ng, yung may pera ka, hindi ka marunong magbigay at tumulong. Puro sa akin to, sa akin to. O kaya tinitipid mo rin siya, ipon ka lang ng ipon. Nadala mo ba yan? Kahit yung anak mo, hindi mo binibigyan. Merong isang tao, nakalimutan ko lang yung pangalan. Sobra siyang mag-ipon, ang dami na niyang pera, pero yung anak niya, pag nauospital, sa center lang, may kailangang antibiotic, ilalapit siya kung kani-kanino. Pero ang dami niyang pera, ang dami pala niyang pera. Namatay anak. Sayang yung pera. Totoo yun, sa Amerika nangyari. Anong tawag nga siya? The Great Miser. Pag sinabing miser, sobrang purito. Amen? Ito si Warren Buffett. Kaibigan ko ito eh. Wala niyo si Warren Buffett. May buffet restaurant siya dyan. Ito yung tinitira niyang bahay for the past 40, 50 years. Yung kotse nga, luma na rin yan. Yan siya si Mr. Warren Buffett. So, yung tinitira niyang bahay at ginagamit niyang kotse, matagal na niyang ginagamit yan. But look at, sino ba siya? Sabi dito, he lives in the same house for the last 55 years and he drives the same car for almost ilang years na rin. Yan 55 years. Bahay na simple. Yes, maganda, pero simple. He is 90 years old. Okay, wala naman 90 years old dito. Okay. He is the sixth richest man in the world. Pinakamayamang tao sa buong mundo, ang tinitira niyang bahay, 55 years na niyang tinitira, hindi siya lumilipat sa mga malalaking mansyon. Ito, napakasimple ng buhay nito. Net worth niya, sabi ko sa inyo eh, 115.1 billion this year. Billion, mga kapatid, billion. Hindi ko na yata kayang bilangin yun. Million lang, malilito na ako eh. Ito, billion. Pero napakasimple ng buhay niya. Ito, pag namatay daw niya, he will donate 80% to. At ngayon, meron siyang foundation. Philanthropist na to, si Warren Buffett. Amen? Napakasimple ng buhay nitong taong to. Hindi siya, hindi pa tayo sa mansion na. Di ba sa Amerika, uso-uso yung mga lalaking bahay. Yung bago ka makapasok sa bahay, magta-tricycle ka muna. Yung mga ganong kalaking bahay. Di ba? Tapos nakatira kayo ng mag-asawa. Amen? So, pero siya, yung bahay niya, simple pa rin. Yung kotse niya, simple pa rin. Yet, he is so rich. Amen? Maging simple lang tayo mga kapatid. Be simple. Tignan mo katabi nito, be simple. Amen. Okay, understand others. Diba, pag nagre-rejoice ka, tingnan, mahaba yata ako. Okay, true satisfaction is not focusing on yourself. Dapat nakikita mo rin yung pangailangan ng iba. Huwag kang judgmental. Ang kontentong tao, hindi nga nakatingin sa ibang tao eh. Amen. Pero, may concern siya sa ibang tao. Sabi niya, hindi laging ikaw ang sentro ng mundo. Kung lumakad ka rito, pinag-judge-judge yata ako. Yung mga ganun, tapos tumingin lang sa'yo. Pinag-away ko ito Yung mga ganun, may nag-post sa Facebook na kumari mo, parang ako pinarinig ganito Mga kapatid, hindi kayo sentro ng mundo. Lalo sa mag-asawa, may nasabi lang yung asawa. Yung buhay, parang darating na naman yung bill ng Meralco, pinaririgan mo na naman ako. Yung mga ganun ba na? Hindi kayo sentro ng mundo. Statement yun. Amen, hindi ko pinapatungkol. Sabi dito, alam ko hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga kayo pagkakataon pamalas ko. Ibig sabihin, iniisip niya rin ibang tao, hindi niya inuobliga. Kaya sabi niya rito, hindi ko sinasabi to para huminga ng tulong. Minsan, nagkikwento lang yung kaibigan mo. Hindi ka pinariringgan. Amen. At dito rin sa church, hindi uso yun. Kasi lahat ang gusto natin, ang bida lang si Jesus. Ulitin ko, hindi ikaw ang sentro ng mundo. Hindi ako ang sentro ng mundo. Amen. Ang mga kontentong tao, hindi tinitignan at tinitignan si Lord. Amen? Kaya minsan nagkakawatak-watak yung church. Si Pastor, pinaringgan ako. Yung elder, pinaringgan ako. Mabawisan ko yan. Ganun. Hindi tayo sentro ng mundo. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pag-uumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong. Be humble. Amen? Lahat tayo dito be safe kay Lord. Amen. Wala ritong mahirap, wala ritong mayaman. Pantay-pantay tayo kay Lord. Mataas lang kinalalagyan ko ngayon kasi maliit ako. Amen. Kailangan niyo ako makita. Amen. Look, sa halip, mahalin ninyo inyong kaaway, gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kabayaran. Alay, biblical pala yun. Pag nagpahiram ka, huwag mo nang bayaran kayo. Nasabi ko last week, nakikita ko to. Sa ngayon, malaking gantimpalan, tatawin kayo, magiging anak ng kataas-taas ang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masama at sa hindi marunong magpasalamat. Ayun, biblical pala yun. Pinag-usapan natin last week. Kapag ikaw gusto mong tumulong, huwag ka na magpautang, bigay mo na lang. O gusto mong magpautang, huwag ka na kumasa, babayaran ka. Pag binayaran ka, praise the Lord.
Amen. Pero yung pagpapautangin ka, pag nakikita mo siya, samahan din ako. Maalala ng utang mo, maalala ng utang mo. Ganun, di ba? Hindi ganun. Biblical pala yun. Okay? Acts 20:35. It is more blessed to give than to... Mga kapatid, Merry Christmas. Hindi po ako nagpaparinig. Amen? Okay. For God loves a cheerful... Ulit-ulitin natin yan. Ako, kami ni Pastora, lagi na namin nakita, no? Yung mga maalwan na pamumuhay, tao mapagbigay. Dami na namin nakita ganyan. Sa buhay namin. Ang dami. Yung mga mapagbigay, bakit kaya ito binibless? Talagang dating yung blessing. Pero napakasimple ng buhay nila. Meron ako nakitang balikbayan, grabe yung tura niya. Nung kumain nga kami sa resort, ay siyang pansin, hindi nila alam. Kala nila kami balikbayan eh. Kala nila kami magbabayad kasi maganda eh. Kasi galing kami church eh. Pero yung balikbayan, ganyan lang maglakad. Pero grabe siya pala magbabayad. Do not judge. Amen? Okay? Sabi dito, Chinese proverb, if you want happiness for an hour, take a nap. Kung gusto mo lang maging masaya, tulog ka. Ano ba yung nap? Midnight? If you want happiness for a day, mag-fishing ka. May naka-experience na ba yung mamingwit? May nakapamingwit na marita. Sarap, di ba? Kaya nakaranas ka rin. Palaisda kami sa Bulacan eh. Kasi pastor, nakaranas ka, di ba? Sarap, nakakatuwa. Amen? If you want happiness for a year, inherit a fortune. Yun. Sino marito ang mamamanahan? Amen? If you want happiness for a lifetime, health. Ito yung mga totoong katuruan na pinag-aralan na ng matatanda. Amen? Kung gusto mo maging masaya ang buhay mo, tumulong ka lang. And not expect Him return. Amen? And then lastly, ang totoong satisfaction ng buhay, si Kristo. Si Kristo. Eh sabi nga niya, ang sikreto, si Kristo. Just satisfied people have Jesus in their hearts. Ang totoong masasayang tao, makikita mo, may Kristo sa buhay. Ba't ang saya-saya niya lagi? Kasi may Jesus siya. Amen? Yung talaga pag church day, ang saya-saya niya. Pag uuwi siya, talagang nadala niya yung message. Pag yung maghapon, nadala niya yung talagang turo ng Diyos. Bakit? May Kristo. Yes, nagkakaproblema. Wala namang Kristiyano hindi nagkakaproblema eh. Pero alam niya, sila ang bahala. Alam niya yung mga Kristiyano talaga na may founded. Pag may problema darating, bahala si Lord. Yun lagi sinasabi, bahala si Lord. Kung hindi bahala si Lord, sila bahala dyan. Eh, totoo naman, wala tayong magagawa sa buhay natin. Apart from that. Amen? Sabi nito, I considered everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Sabi niya, my Lord. No? Sabi niya, wala lahat yan. Yung yaman, wala. Yung hirap, wala. Ang mahalaga, may Kristo sa buhay. Amen? Kaya tayo mga nakaupo rito, kayong nandito, tayo lahat na nandito, na may Kristo sa buhay, tayo talaga yung pinagpala. Amen? Yes, may problema ka, may pinagdadaanan ka, mayroong may sakit, may kakulangan ka, pero pag may Kristo ka, sabi nga niya, ako bahala sa iyo. Ano sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sabi nung isang verse kapo na pinag-aralan namin sa Psalm, sabi niya, ang mga taong matutuwid, ang mga taong matutuwid dito, hindi mabait, ibig sabihin may Kristo. May problemang pagdadaanan, pero si Lord nagtutulong. Amen? Kaya magalak tayo pag si Lord, pag tayo may Kristo. Amen? For to me, to live is Christ, to die. Sabi niya, okay lang mabuhay kasi may Kristo eh. Pag namatay ako, pasbing. Kasi andun si Kristo eh. Doon din. Kaya mga kapatid, kung gusto niyo na maayos yung buhay dito, may Jesus ka. At pagdating sa langit, siya pa rin makikita natin. Hindi natin, Lord, salamat. Kasi pinili mo ako eh. Amen? Amen? I can do all things through Him who strengthens me. Hindi ito yung pagiging magaling na basketball player, ha? Iba, dinidikit na nila ron, pero okay lang din. Pero ang totoong konteksto, mahirap na mahirap, mayaman na mayaman. Kaya kong mabuhay dahil may Kristo ako sa buhay. Amen? So, yun ang konteksto niyan. Okay? At buhat sa hindi mauubos ng kayamanan ng Diyos, ito maganda. Ibibigay niya ang lahat ng kailangan sa pamamagitan. Tanong mga kapatid, sino may kailangan dito magsabi ng amen? Lahat. Ito maganda oh. Ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng Jesus Christ. Anybody wants healing? God will give. Anybody wants financial riches? God will give. As long as it's your need, God will give. Hindi sinabing greed. Hindi sinabing greed. Ang sabi, need.
Pag may kailangan ka, pag-aaral ng anak mo, bibigay. Magugulat ka, lawyer na yung anak mo. Bakit? Binigay ng Diyos. Amen? God will give. Kasi ba? Pakibasa, 1, 2, 3. Amen. Sino ba ang mahirap? Pero isang church na ganito. Ngayon, pastor, sabi niya, mag-offering tayo doon sa pinakamahirap na pamilya. Next week, dalhin nyo yung inyong offering. Itong pamilya to, mahirap sila. Mga ano sila tawag natin yung mga basurero. Sabi niya, o sige, yung kartilya mo ibibigay natin yan doon sa taong pinakamahirap. So yun yung sabi ng tatay. Sabi ng nanay, sige, yung mga anak, sige. So nagano sila. Alam niyo, nabuo nila sa $150. Tuwa sila ngayon. Ay, hindi, malaki na ibigay pala nila, hindi $150. Malaki rin, malaki, mga $50 ngayon. Nakabigay sila, tuwa sila. Yes, sabi niya, nakatulong tayo. Sabi niya, tapos, nung uwian niya, tinawag yung tatay. Sabi niya, ito po yung tulong ng church sa inyo. Oh, sabi niya, salamat po. Thank you po, Pastor. Praise the Lord. Sabi niya, kumusta ka na niya? Sabi niya si Jesus niya, kaya pala pinakamahirap dito. Binigay sa kanila yung $150. Binabili sa mga anak, kaya mo yung pinakamahirap eh. Tayo ba? Sabi gano'n. Hindi ba sabi pag may Kristo ka, mayaman ka? Sabi nila, hindi ko pinangawa ka ng Lord, kami pala yung pinakamahirap. Parang malungkot sila. So sabi ni Lord, sabi nung nanay, kung na tayo mag-church, tingin nila sa atin, mahirap eh. Sabi gano'n. Parang tingin nila sa atin, naghihika ko. Sabi gano'n. Sabi naman ng tatay, hindi, church tayo. Kasi tayo din na ng Lord eh. Yan na natin sila. Saka may 150 tayo eh. Sakto, may misyonaryo. Di nagpa-offering, misyonaryo. Siyempre, pag misyonaryo, offering eh. Sa lahat ng rito, tumatawag ang kumakatok sa ang Lord sa pinto ng puso niya, natulungan natin yung mga nagkakagulo sa Israel ngayon, yung mga kapatid, nag-offering ng second basket. Nagtingin na yung pamilya, sabi nga nun, ano? Sige, bigyan natin. Sabi nga, binigay nila yung magkano? Magkano bigay? $150. Di ang saya-saya nila. Di nagbigay na, nagbigay na. Yung kasi $150 nila, sticker. Kasi binigay, tapos lang offering. Nakalagay na doon, lang offering. Tapos, di binigay nila, tapos may na sila. Binilang na. Alam niyo nabilang, $250. Palakpakan, sabi niya, salamat sa mga mayayaman, mababait na puso na hinawakan ng Lord para magbigay. Lalong-lalo na sa pinakamayamang pamilya rito na nagbigay ng $150. Gulat sila. Tayo yung pinakamayaman dito. Kasi naka-sticker yung $150, kaya alam, isang pamilya yun eh. Amen? Sometimes, ang tingin ng tao sa'yo, mahirap ka eh. Pero ang tingin ng Diyos sa'yo, lalo at may Kristo ka, pinakamayaman ka. Amen? Sino rito may Kristo, pinakamayaman? Magsabi ng Amen. Amen? Praise the Lord. Kaya sabi, summary, una na. Ano yung una natin? Paano na may kontento? Una, dapat be joyfulness. Pangalawa, dapat may tini-interest mo lahat. Pangalawa, you have a simple life. Pangatlo, you understand others. Huwag mo silang pansinin, niya mo lang. Amen. Tulungan mo sila. And then lastly, satisfaction in Jesus. Contentment. The secret of contentment is Jesus. Amen. Kontento ba mga may Kristo? Amen. Sige, galing story ako na. Sabi ito, godliness with contentment is great gain. Great gain. Pag may Kristo ka, kontento ka, great gain na yun. Hindi ko alam Tagalog. Amen? Kaya sabi dito, alam niyo si Alexander the Great? Lolo ko yata ito eh. Siya yung nag-conquer ng halos 3/4 yata ng mundo. At nalungkot ko, isang araw sabi niya, wala na akong makukonquer. At namatay siya. Bata namatay ito. Tapos meron siyang 3 inutos sa kanyang mga nasasakupan. Sabi niya, ito yung 3 utos niya. Ay, hindi pala nailagay. Alam niyo yung unang utos niya? Ang magbubuhat ng kanyang kabao papunta sa libingan, yung magagaling na doktor. Pangalawa, sabi niya doon sa kanyang parang ministro, sabi niya, sige yun. Yung pangalawa, lahat ng kayamanan ko, ilatag mo doon sa, para siya ba, red carpet, di ba? Siya, doon sa lalakaran ko, lahat ng kayamanan, dapat nandun. Sige po, ano yung huli? Dapat yung kamay ko nakalabas sa kabaong. So yung kamay nyo nakalabas sa kabaong. Makita ka ng patay, nakalabas sa kabaong. Basta gawin niya, yan ang utos ko. Sige po. Bakit ho? Sabi gano'n ng ministro.
Kaya ako gustong ipakita na yung nagbubuhat ng kabaho ko, yung pinakamagagaling na doktor, para ipakita sila na kahit napakagaling nila, sa kamatayan wala na silang magagawa. Bakit yung kayamanan ilalatag pa natin para makita ng mga tao na kahit gaano kakayaman, wala kang magagawa. Bakit yung kamay? Hubad akong pumasok sa mundo ito, hubad din akong lalabas sa mundo. Amen? Kaya mga kapatid, ang totoong kayamanan ay Kristo. Palakpakan natin Panginoon. Dakilang Ama, salamat po dahil sa